Magandang umaga, good morning po sa lahat. Welcome again sa aking channel, At welcome ulit sa ating Bible reading na naman ngayong umaga. Kahapon ng umaga ang binasa natin ay ang 6 to 8 ng Kronika. So ngayon naman ay ang 9 to 11 ng Kronika. Yun nga, nabanggit ang mga bawat lipi, mga ginawa nila. Binanggit din yung mga bawat hari, bawat lipi, bawat mga ginawa at kagitingan ng mga tao ng panahon na yon. Mga magagandang ginawa at ang mga hindi magagandang ginawa ng mga hari at mga tao ay nandito rin sa Kronika. Nandito rin sa chapter 9 yung mga bumalik sa pagkabihag sa Babylonia. May mga bumalik na tao, no? Yung mga nanirahan sa Jerusalem, nandito rin. Ang mga pari sa Jerusalem, binanggit yung mga pangalan nila. Ang mga Levita sa Jerusalem, yung mga tumira doon, Sabi dito sa chapter 9, ang lahat ng mamamayan ng Israel ay naitala ayon sa kanya-kanyang lipi. Ito'y nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Ang mga taga-Juda ay ipinatapon sa Babylonia bilang parusa sa kanilang kasamaan. Ang mga unang bumalik sa kanilang mga lungsod at lupain ay ang mga paring, mga Levita, mga tagapaglingkod sa templo, mga karaniwang mamamayan. May mga angkan sina Juda, Benjamin, Ephraim at Manases na tumira sa Jerusalem. Sabi, nandyan yung mga pangalan ng mga nanirahan sa Jerusalem, yung mga angkan-angkan, So, yung sa lipi naman ni Benjamin, nandyan ang mga pari na bumalik din, ang mga Levita sa Jerusalem. Ang mga bantay, yung mga bantay kasi, nandito marami kasing pintuan yung palasyo at templo, may kanya-kanyang mga bantay yun, may mga kanya-kanyang pumapasok, may mga nagbabantay din bawat gamit. Nandito rin, sinabi rin kung yung mga lipi, yung bawat lipi na kung ano yung binabantayan nila, na sila rin yung mga nagbibilang ng mga, may gagamitin gamit, bago nila ibigay, binibilang nila, gagamitin, tapos bibilangin uli pagkatapos, ibabalik uli sa templo, Ganon, kaya marami mga tao binanggit dito yung mga pangalan, yung kanilang mga ginagawa o kanilang mga tungkulin na inatang sa kanila o binigay sa kanila ng kanilang mga hari, Sabi dito, ang iba sa kanila ay tagapag-alaga ng mga kagamitan. Ito nga yung sinabi ko kanina, sa paglilingkod, sapagkat kailangan bilangin nila iyon tuwing gagamitin at ibabalik sa lalagyan. Ang iba naman nangangalaga ng mga kasangkapan. Ang iba naman ay sa mga kagamitan sa paglilingkod, tulad ng pinong, harina, alak, langis, insenso at mga pabango. Ang iba pa ay tagatimpla ng mga pabango sa mga Levita na mula sa angkan ni Korah. Si Matitias na panganay ni Salum ang tagagawa ng maninipis na tinapay. May ilan pang mula sa angkan ni Kohat ang taga-ayos naman sa mga tinapay na handog tuwing araw ng pamamahinga, Yun nga yung binanggit ko, na may mga kanya-kanya silang tungkulin o trabaho. Ito ang mga pinuno ng mga sambayan ng Levita na umaawit. Ito yung mga kumakanta rin, tumira din sila sa Jerusalem, binanggit din dyan. Doon na rin sila natutulog kasi araw at gabi. Itong mga Levitang to, araw at gabi silang gumagawa o namumuno sa sambayanan, doon sa Jerusalem, doon sa templo, yung sa mga basta tungkol sa pagkanta. Sila ay namamahala araw at gabi. Yan, gumagawa sila nag-aano ng mga awitin, Doon din tumira ito yung
ang mga ninuno at angkan ng Haring Saul, ano. Binanggit dito yung mga pangalan na yung mga tumira, yung mga nagtatag ng bayang sa Gibeon. Nandyan binanggit yung asawa dati ni Saul, yung asawa ni Saul, yung anak, tapos kung ano yung mga naging ah, trabaho nila o mga ginagawa nila, no. Sabi dito sa verse chapter 10, dinigma ng mga Pilisteo ang mga Israelita, kaya't ang mga Israelita ay nagsitakas at marami sa kanila ang namatay sa bundok ng Gilboa. Si Saul at ang kanyang mga anak ay inabutan ng mga Pilisteo, pinatay ng mga Pilisteo sina Jonathan, Abinadab at Melki-Sua, no? Anak ni Saul, ang mga anak ni Saul na napakatindi ng labanan sa palibot ni Saul at nang siya'y makita at panain ng mga manunudla, si Saul ay malubhang nasugatan. At dahil dito sinabi ni Saul sa kanyang tagapagdala ng mga gamit, saksakin na raw siya. At baka abutan pa raw siya nung yung mga kaaway nila at siya ay paglaruan pa. Pero hindi pumayag itong tagadala ng mga kagamitan ni Saul, ano. So ang ginawa ni Haring Saul, binunot niya yung kanyang espada at sinaksak niya yung kanyang sarili. Nang makita ito ng kanyang tagadala ng gamit, ganun na rin ang ginawa, no. Nagsaksak na rin ito nung makita niya. Kinabukasan ng puntahan ng mga Pilisteo ang kanilang mga napatay upang samsamin. Natagpuan nila sa bundok ng Gilboa ang bangkay ni Saul at ang 3 niyang anak. Hinubaran nila si Saul, pinugutan ng ulo at kinuha ang kanyang mga gamit, pandigma. Pagkatapos, nagpadala sila ng mga sugo sa buong lupain upang ibalita sa mga Pilisteo at sa kanilang mga Diyos-Diyosan ng kanilang tagumpay. Ang mga gamit, pangdigma ni Saul, dinala nila sa templo ng kanilang mga Diyos-Diyosan at ang ulo niya isinabit nila sa templo ng kanilang Diyos-Diyosan. Subalit nang mabalitaan ng mga taga Jabesh Gilead ang ginawa ng mga Pilisteo kay Saul, nagtipon-tipon ng mga magigiting na mandirigma at kinuha nila ang bangkay ni Saul at ang kanyang mga anak. Dinala nila ang mga ito sa Jabes at dooy inilibing sa ilalim ng malaking puno, no. 7 araw silang nag-ayuno bilang pagluluksa. Sabi pa dito, pakinggan nyo to. Sa chapter 10 pa rin, verse 13, namatay si Saul sapagkat hindi siya naging tapat kay Yahweh at sinuway niya ang kanyang mga utos. Sumangguni pa siya sa kumakausap sa espiritu ng mga patay, na sa halip na kay Yahweh, kaya siya pinatay ni Yahweh. Ibinigay ang paghahari kay David na anak ni Jesse. So hindi niya kasi sinunod, ano. Kaya siya pinatay ni Yahweh. Sumangguni pa siya sa sa kumakausap, ano, sa patay na mga kaluluwa, no. Tapos 'di ba, at sumamba pa siya sa mga ibang Diyos-Diyosan, no, sa mga Diyos-Diyosan na dapat ay kay Yahweh lang siya sumamba, lumapit at humingi ng tulong, pero hindi niya yun ginawa, ano, kaya namatay siya. Sabi naman dito sa chapter 11, ang buong sambayanan ng Israel ay nagpunta kay David sa Hebron. Kami ay dugo ng iyong dugo at laman ng iyong laman. Sabi nila, ng panahong hari si Saul, pinangunahan mo ang hukbo ng Israel sa pakikipaglaban at ibinalik mo silang muli. Sinabi sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos ang ganito, ikaw ang magiging pastol ng aking bayang Israel. Ikaw ang mamumuno sa kanila. Lahat ng pinuno ng Israel ay pumunta sa Hebron at sa harapan ni Yahweh
ay gumawa si David ng kasunduan sa kanila. Binuhusan nila ito ng langis at inihalal na hari ng Israel. Kaya't natupad ang sinabi ni Yahweh na sa pamamagitan ni Samuel. Ang Jerusalem na nooy tinawag na Jebus ay sinalakay ni Haring David ng mga Israelita. Ngunit sinabi sa kanyang ng mga Jebuseo na hindi siya makakapasok sa lungsod. Gayunman pumasok din si David at nakuha nito ang kampo ng Zion, kaya kinilala ngayon ang lugar na iyon na lungsod ni David. Bago nila pinasok ito, sinabi ni David, ang unang makapatay ng isang Jebuseo ay gagawin kong pinuno. Ang unang nangas umakyat sa kampo si Joab na anak ni Serulas, kaya siya ang ginawang pinakamataas na pinuno ng hukbo. Doon tumira si David sa kampo, kaya tinawag ang lugar na iyon na lungsod ni David. Pinalawak niya ang lungsod at pinalibot nito mula sa Milo, yung palibot noon. Samantalang itinayong muli ni Joab ang ibang bahagi ng lungsod. Lalong tumatag ang paghahari ni David sapagkat pinatnubayan siya ni Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. Tapos dito rin binanggit din dito yung mga magigiting na tauhan ni Haring David, no? Kasi may tatlo siyang talagang matatapang na mandirigma, no? Malalakas talaga ang loob nito. Binanggit din dito. Ito ang naman ang mga pinuno ng mga magigiting na tauhan ni David na sa tulong ng buong Israel ay napalakas at napatatag ng kanyang kaharian. Sa pangako ni Yahweh, una sa lahat ay si Jasobeam, isang Hakmonita. Siya ang pinuno ng pangkat na sa tatlo. Kahit nag-iisa, nakapatay siya ng 300 kaaway sa pamamagitan labang ng kanyang sibat. Ang pangalawa ay si Eleazar, isa sa tinaguriang tatlo. Siya ay anak ni Dodo na isang Ahohita. Si Eleazar ang kasama ni David sa pasdamin ng mapalaban sila sa mga Pilisteo sa isang bukid ng Sibeda. Natakot noon ang mga Israelita at sila tumakas, ngunit tumayo si Eleazar sa gitna ng bukid at nakipaglaban. Sa ginawang ito, napatay niya ang mga Pilisteo, nagtagumpay sa tulong ni Yahweh. Minsan ang mga Pilisteo nagkampo sa kapatagan ng higante, 30 mga pinuno ng Israel ang lumaban. Bumaba sa kampo ni David malapit sa yungib ng Odiliam. Nooy nasa isang kuta si David na sakop naman ng isang pangkat ng mga Pilisteo, ang Bethlehem. Minsan ay buong pananabik na ito yung nauhaw siya, no? Si Haring David, sinabi na sana makainom siya ng tubig mula sa balon sa tabi ng pintuan papasok sa Bethlehem. Nang marinig ito, sumugod agad ng 3 magigiting na kawal, lumusot sa hanay ng mga Pilisteo at kumuha ng tubig. Ngunit hindi ito ininom ni David. Sa halip, binuhos niya ito bilang handog kay Yahweh. Sinabi niya, hindi ko maiinom ito sapagkat para ng dugo nila ang aking ininom. Buhay ang tinaya nila sa pagkuha nito. Ito ang isa sa mga kagitingang ginawa ng 3. Si Abisal na kapatid ni Joab ay nakapatay ng 300 kaaway na sa pamamagitan ng sibat. Kaya lalo siyang kinilala na bantog na 30 na kanyang pinamumunuan. Siya ang pinakamatapang sa 30. Kaya naging pinuno ng mga ito, ngunit hindi niya napantayan ng 3 mandirigma, hindi pa rin niya napantayan. Kabilang din sa mga kinilalang kawal si Benenias na anak ni Joaidang, taga
Kabzeel, siya naman ang pumatay sa dalawang mandirigma sa Moab at lumusob sa balon misang taglamig at pumatay sa leon na naroon. Siya rin ang pumatay sa higanteng Ehipsyo na 2.5 metro ang taas at may armas na isang sibat na ang hawakan ay napakalaki. Sinagupa niya ito at na ang hawak lamang niya'y batuta, ngunit naagaw niya ang sibat. Ito na rin ang ginamit niya sa pagpatay sa higante. Dahil sa mga ginawang ito, siya ay nakilala rin tulad ng tatlo. Nangunguna siya sa 30, ngunit 30, nangunguna siya sa 30, ngunit hindi rin niya nahigitan ang kagitingan ng tatlo. Siya ang ginawa ni David na pinuno ng kanyang mga bantay. Tapos nakasulat dito yung mga ito pa ang ilan sa mga magigiting na kawal ni David nandito. Marami, no? Sila Asahel, kapatid ni Joab, Eliahan, anak ni Dodo na mula sa Bethel, Samot na taga Herod, Heles na taga Pelet, Ira, anak ni Ikis na taga Tekoa. Marami pa, no? Maraming nabanggit dito. Ayan, no? Napakaraming pangalan na yung mga yung mga magigiting na kawal ni Haring David nung panahon na yon, ano. Huray, nandyan din, Sabiel, taga, ayan, Eliaba, Hosem, Jonathan, Ayam, taga Arar din, nandyan, Elifal, Hefer, Ahias, Hezno, Joel, yan, nandyan, Selek, Ira, nandyan ang mga pangalan na yan, ano. Itama na taga Moab, nandyan, kompleto, no. Nabanggit dyan yung mga pangalan ng mga magigiting na mandirigma. So yun, ano, yung ang bali, yun nga yung mga nabasa natin, yung una, yung kay Haring Saul, kung ano yung nangyari sa kanya, no, na napatay siya, no, na ng manunudla, tinamaan siya ng malubha at sinabi niya sa tagadala ng gamit na saksakin na siya para hindi na siya abutan ng mga kaaway at baka paglaruan pa siya, ngunit hindi ginawa at nagsaksak na lang ng sarili si Haring Saul at nang makita yun ng tagadala ng gamit ay nagpakamatay na rin, ano. Nabanggit diyan nga nung binasa ko kanina sa verse 13, namatay si Saul sapagkat hindi siya naging tapat kay Yahweh at sinuway niya ang kanyang mga utos. Sumangguni pa siya sa kumakausap sa espiritu ng patay. Sa halip na kay Yahweh siya, 'di ba, na sa halip sumangguni siya kay Yahweh, 'di ba? Kaya siya ay pinatay ni Yahweh at ibinigay ang paghahari kay David na anak ni Jesse. Tapos yun nga yung sinalaysay din dito yung mga nang maging hari si Haring David, ang kanyang mga kawal, mga bantog na kawal, ano, mga magigiting matatapang na kawal binanggit. Tapos yun nga yung mga pa niya, magigiting na kawal, no, binanggit diyan lahat yung mga pangalan. So bukas naman ang babasahin natin ay ang Kronika pa rin, 12 to 14 naman. Ayan, marami pa rin kwento dito tungkol kay Haring David, ano. Mga hukbo. Tapos nandyan din ang mga ginawa ni David sa Jerusalem. So, no, yun din, ano, natin, no, yung ginawa ni Haring Saul, ano, kaya napatay siya, malubha ang kanyang tama dahil nga sa hindi niya pagsunod sa ating Panginoong Yahweh, ano.
nasabi talaga dito. At kung kanino-kanino pa siya sumangguni, di ba? So, sa atin din sinasabi rin ng Diyos to na wala naman talaga tayong ibang Diyos kundi ang ating Diyos sa langit na nagbigay buhay sa atin, na gumawa ng langit at lupa. Siya lang ang makapangyarihan sa lahat, wala nang iba. Kaya sa Kanya lang tayo dapat lumapit, sumangguni, magtiwala. Siya lang ang dapat nating sambahin. So yun ang ating natutunan na naman, ngayong umagang ito, kundi ang Diyos lang natin ang ating dapat sambahin, walang iba. Sinasabi naman yan sa atin palagi dito sa kanyang mga salita, na walang ibang Diyos kundi siya lang. Hindi tayo dapat sumamba sa mga Diyos-Diyosan o gumawa o magtayo ng anumang klaseng Diyos-Diyosan. Sinabi niya yun sa Biblia, sa kanyang salita, na galing man yan sa langit o sa lupa o sa tubig. Hindi tayo pwedeng gumawa ng Diyos-Diyosan, tapos sambahin natin, yukuran natin, dahil walang dapat tayong yukuran kundi ang ating Diyos sa langit, ang nagbigay buhay sa ating lahat. Yun ang laging nang pinapaalala sa atin, at nawa yun din ang ating pakaisipin, tanim sa ikalaliman ng ating mga puso, na siya lang, wala nang ibang Diyos. At samahan niyo ulit ako sa ating panalangin na naman ngayong umagang ito. Tayo magsiyoko. Ihanda natin ang ating puso sa ating pakikipag-usap muli sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Ama namin sa langit, marami pong ulit salamat sa iyong mga salita na aming nabasa at narinig na naman ngayong umagang ito, O God. Salamat muli sa iyong pagkakataon na binigay sa amin upang makarinig at makapagbasa, makapagbahagi na naman ng iyong mga salita, O God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Nawa nga, Lord, itanim mo sa aming mga puso at isipan, sa ikalaliman ng aming mga puso, na ikaw lamang ang aming sambahin, O God. Ikaw lamang ang dapat purihin, O God. Dahil sa iyong pagmamahal, kabutihan sa amin, O God. Ikaw lamang ang makapangyarihan sa lahat, O God. Walang imposible, O Diyos, sa iyo. Kaya mo lahat gawin, ibigay sa amin lahat, O God. Yun nga lang ang kahilingan mo, Lord, na kami magtiwala lamang sa iyo. Ikaw lamang ang sambahin. Walang ibang Diyos kung hindi ikaw lamang, O God. Nawa, yun po ay tanim namin lahat, itatak sa aming mga puso't isipan. Ibahagi rin sa aming mga mahal sa buhay, mga anak, mga kaapu-apuan, O God. Turuan namin sila na ikaw lamang ang sambahin at purihin, O God, dahil walang ibang Diyos na gumawa ng langit at lupa at nagbigay buhay sa amin, kundi ikaw lamang, O aming Panginoong Yahweh, O God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Lord, kaya sa labang ito, Lord, ibinibigay na namin sa iyo. Ipinagkakatiwala na po namin sa iyo, dahil ikaw na po ang mangunguna sa aming labang ito, O God. Ito iyong tatapusin na, in Jesus' name, Father God, in Jesus' name. Magiging maayos na ulit ang aming mundo. Magiging normal na ulit. Magkakasundo ang lahat ng tao sa buong mundo, O God. Presidente sa presidente, O God. Magkakaayos, magkakasundo. Ganon din ang aming mga mayor sa aming mga bansa, O God. Mga lugar, O God. Ang mga barangay captain, ang mga sundalo, pulis, scientist, doktor, O God. Ang lahat ng tao sa buong mundo, O God, ay magkakasundo sa iyong pangalan, O Diyos. Dahil yan ang iyong gusto, O God. Magkakasundo kami lahat. Gagawa ng kabutihan, una para sa inyo at sa aming kapwa. Magmamahalan ng totoo bawat isa. Magpapatawaran sa anumang pagkakamali, pagkakasalang nagawa, O God. At magpapakumbaba sa bawat isa, O God. Yan ang iyong kagustuhan, O God, sa aming mga tao. Kaya yan, Lord, ang ipatupad mo sa buong mundo at sa lahat ng tao. Please, Lord, help us and guide us, O God, na maging totoong tao, maging mabuting tao kami para sa inyo at sa aming kapwa. Naway sumunod kami sa iyong mga kagustuhan, sa iyo lamang, O Diyos. Ikaw lamang ang aming Diyos, O God. Naway lahat ng taong inyong ginawa, buong mundo, ay yan ang gawin, O God. Ang sa inyo'y magtiwala at sumamba. Purihin ka, O aming Diyos. Purihin ka, O God.
Purihin ka aming Panginoong Kristo. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit, O God. Lord, muli, gabayan mo po kami lahat, 10 ng aming mga mahal sa buhay, ang aming presidente, Lord, sa buong pamahalaan ng Pilipinas at buong mundo, O God, ang mga bishop na totoong naglilingkod sa inyo, ang aming bishop, ang aming mga pastor, O God. Ingatan mo po sila at bigyan ng lakas ng loob palagi, lakas ng katawan palagi, O God. Ganon din kami lahat ng aming mga mahal sa buhay, kaibigan, kapitbahay, Lord, ang buong mundo. Ingatan mo rin, ilayo mo po kami lahat sa anumang kapahamakan, karamdaman, tukso, O God, at gawa ng kaaway, O God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Please always, Lord, bless us all and guide us all, O God. Lord, siniselyuhan ko na ng banal na dugo ng aming Panginoong Kristo. Ang aming panalangin, kahilingan, ay tagumpay na, O God. In Jesus' name, Father God, in Jesus' name. Lord, pinupuri ka namin at pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo na aming tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Salamat uli sa pagsama nyo na naman. Salamat sa Diyos at nagkaroon na naman tayo ng pagkakataon na makarinig at makapagbasa na naman ng kanyang mga salita. Salamat sa inyo. Mabuhay po tayong lahat at God bless po sa inyo. Doon po sa mga bago ulit sa aking video, no, sa aking channel, mag-subscribe po kayo, i-like nyo po ang ating mga video at i-click nyo na rin po yung notification bell para updated po kayo sa ating mga Bible study pa o Bible reading pa at iba ko pang video na i-upload. Salamat. Mabuhay po tayong lahat at God bless po muli sa ating lahat.